As a Lean Six Sigma Master Black Belt, alam ko, at for sure alam nyo rin, na ang pinakaunang hakbang sa DMAIC methodology natin, especially during the define and measure phases, ay ang pag-identify ng mga bottlenecks. Kaya sa paghimay natin ng mga konseptong ito ngayon, we're really gonna look under the hood. Titignan natin ang mechanics ng flow para makita natin kung saan eksakto nagkakaroon ng delay sa isang proseso. Okay, so narito yung mga modules na tatalakayin natin. Magsisimula tayo sa Process Flow Overview, susundan natin ng Work and Process, then Processing versus Cycle Time, Total System Lead Time, Throughput and Takt Rate, at tatapusin natin sa Balancing Process Flow. Let's dive right in. Section 1, Process Flow Overview. Simulan natin sa paglatag ng baseline definitions natin para sa metrics ng process flow. Sa Lean Six Sigma, ang pagsukat ng flow ay absolutely crucial para makita ang operational inefficiency. Makikita mo agad to sa airport security, di ba? Sobrang haba ng pila, tapos mapapansin mo may mga unused scanners na nakatengga lang. Kung iisipin natin sa local setting natin, it's like falling in line sa isang Jollibee drive-thru tapos umabot na sa main highway yung mga sasakyan dahil sobrang bagal ng paglabas ng order. O kaya naman, kapag nag-crash bigla ang system ng GCash dahil sa sudden overload tuwing payday. Sobrang nakaka-frustrate. Pero kapag na-map natin ng maayos ang input patungo sa process step hanggang sa output, mas madali nating mapinpoint kung saan talaga tayo pumapalya. Section 2, Work in Process or WIP. Ngayon, dumako na tayo sa pagko-quantify nitong unang napakahalagang lean metric. So, ang work in process o mas kilala natin bilang WIP ay simply the total count ng lahat ng mga items na kasalukuyang pinoproseso, kasama pa yung mga naghihintay pa lang sa linya. Balik tayo sa airport security checkpoint. Basically, ito yung total number ng travelers, pero kung i-apply natin ito sa isang BPO call queue scenario, ang WIP ay hindi lang yung mga callers na kasalukuyang kinakausap ng mga ahente nyo sa floor, right? Kasama rin dito literally yung mga nakasampa sa waiting queue at naiinip kakahintay habang nakikinig sa hold music. Bottom line, kapag mataas ang WIP mo, that's a red flag. Alam mo agad na may bara sa flow. Para masukat natin tong flow na to ng tama, we literally look at the arriving items na napupunta sa queue hanggang sa mascan o maproseso sila. And as operations professionals, kailangan na nating i-modernize ang pagsukat nito. Gamit ang tools tulad ng Microsoft Power BI, we can set up real-time visualizations ng WIP levels across the entire operation. In that way, makakapag-react agad yung mga floor managers natin in real time bago pa man mag-build up ng mara yung mga pila. Section 3, Processing versus Cycle Time. Ang susunod nating metrics ay dalawang magkaibang konsepto na, unfortunately, madalas na pagpapalit ng maraming operations managers. And trust me, that's a fatal mistake sa data analysis. Okay, para makuha talaga natin yung tinatawag na processing time, kailangan nating i-isolate yung actual work done. Sa airport security example natin, ito lang yung mismong fraction ng oras na chine-check yung ID mo against your boarding pass, tapos yung actual na pag-scan ng bagahe mo. Very specific, physical steps lang. Tandaan, ito lang literally yung oras na gumagana ang system natin sa mismong pag-usad ng isang unit. Walang labis, walang kulang. Dito natin makikita yung stark contrast. Ang processing time ay yung actual work time sa item. Period. Habang ang cycle time, sinasama niya ang buong shebang, pati yung prep, loading, unloading, and even cooldown. This is a very crucial insight in Lean Six Sigma. Machine man yan o tao, laging may cooldown and preparation time in between tasks. Kaya laging mas matagal ang cycle time kaysa sa processing time. At dyan, right there, madalas na ma-miscalculate ang true capacity ng isang proseso. Kaya kung susukatin natin yung system cycle time, we're getting the average time sa pagitan ng magkakasunod na completed units, like yung 30 seconds average per traveler sa paglabas sa airport scanner. Kung i-apply natin ang logic na ito sa local logistics natin, let's say sa mga sorting hubs ng LBC o kaya JNT Express, ang cycle time ay yung mismong interval mula nang mascan at maikarga ang isang parcel papunta sa delivery van hanggang sa mascan at maikarga ang susunod na box. Hindi mo pwedeng i-disregard o ihiwalay sa computation yung oras ng paggalaw at pag-prep ng susunod na parcel. It's all part of the cycle. Section 4, Total System Lead Time. Let's zoom out a bit at lumipat naman tayo sa mas malawak na pananaw o macro view ng buong process timeline. Ang system lead time or throughput time kung tawagin ng iba ay ang kabuuang elapsed time mula sa pagdating hanggang sa tuluyang makalabas yung item mula sa system natin.
as in the whole timeline. Kasama na dito ang pagtambay sa queue, all the processing delays, at yung mismong processing time. The LSS logic here is pretty straightforward but critical. Kapag masyadong mataas ang WIP mo, direktang tataas din ang lead time mo. And when that happens, automatic yan, maasar at madidisappoint ang end customer natin dahil sa sobrang paghihintay. Section 5. Throughput and Tact Rate. Ngayon, i-shift naman natin yung focus natin mula sa tagal ng pagproseso papunta sa production speed at kung paano ba talaga natin sasabayan ang demand ng mga customers natin. So ano nga ba ang throughput rate? It's basically the exact inverse o reciprocal ng cycle time. Sa math natin, kung ang cycle time natin ay 30 seconds per traveler, ibig sabihin lang yan nakakapaglabas tayo ng 2 travelers per minute or equivalent sa 120 travelers per hour. Ito yung real average completion rate natin. In reality, to stay on top of things, madalas nating nilalagay ang mga throughput calculations na ito sa isang live Excel dashboard. That way, madali nating naiko-compare kung ninimit ba natin yung mga operating targets natin para sa araw na yon. Aside from throughput, we absolutely need to understand our tact rate. Galing ito sa isang German word na ang ibig sabihin ay musical beat. At literally, ito yung mismong tibok o kumpas ng customer demand natin. Imagine nyo na lang yung peak hours sa isang retail store or supermarket tuwing payday weekend. Grabe yung dagsa ng tao, di ba? Ang bilis ng pagdating ng mga mamimili. Yon ang arrival rate mo. At yun mismong rate na yon ang nagdidikta ng tact rate na kailangan mong sabayan sa mga kahera o sa loob ng tindahan. Now, kung ang tact rate mo ay 10 arrivals per minute, i-convert natin yan sa time para makuha yung tinatawag na tact time. Simple math lang. I-divide mo yung 60 seconds sa 10 arrivals at makukuha mo ang medyo brutal na 6-second tact time. Ibig sabihin, kailangan mong matapos iproseso ang isang customer every 6 seconds para walang pumila. Nakakahingal, di ba? Para hindi kayo mahirapan sa ganitong calculation araw-araw, you can easily automate this conversion using basic Microsoft Excel formulas na nakalink directly sa daily volume and demand logs ninyo. Section 6. Balancing Process Flow Rate. Dito na tayo papasok sa ultimate goal nating mga lean practitioners, ang pag-achieve ng perpektong balanse sa ating process flow. Gusto kong tingnan ninyo mabuti yung lamat, yung stark imbalance dito. Sa example natin, ang system throughput ay nakadesign lang na makapagproseso ng 2 travelers per minute. Pero wait, ang pumapasok na tact rate o demand natin ay 10 travelers per minute. Walang laban, di ba? This right here is exactly why nagkakaroon ng massive queue at napakahabang lead time sa airport. At nangyayari rin to sa kahit anong customer-facing process kapag hindi nanguusap at hindi tugma ang capacity sa demand. Para ma-address natin ito at mapababa ang lead time, we need to match our throughput to our tact rate. Dito papasok yung mga actionable solutions mula sa improve phase ng ating DMA-IC methodology, like using faster scanners, pagbubukas ng mga unused lanes, and actively putting idle personnel to work. Bilang operations managers, magandang gumamit ng tools like Microsoft Planner para dito. Why? Para mabilis at very visual ninyong mariredeploy yung mga naka-standby na staff papunta sa mga bottleneck areas. Ang goal is always ensuring that your demand rate effectively equals your processing rate. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang simpleng hamon na ito. Nakakasabay ba talaga yung mga daily operations ninyo sa drumbeat ng inyong tact time? Or are you just slowly building up unnecessary WIP every single hour? Think about it. Bantayan ninyo ang inyong flow and let's keep continuously improving our processes.